Nang umalis na ang mga insekto at hayop na kanilang tinawag, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Si Tadag noon, minabuting ipasok sa wisyo ng insekto ang kanyang kaliwang paningin upang detalyado niyang masilayan ang mga bagay-bagay na madadaanan ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga niya ang unang baryo. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, nasipat naman niyang ordinaryo ang lahat-lahat. Walang nangyayaring kakaiba, maliban sa mga taong natutulog na. Maya-maya pa, napatahimik na lamang itong si Tadag nang masipat niya ang kumpol ng mga aswang na dahan-dahang umaakyat sa isang tahanan. Maniwala kayo o hindi, meron pang mga trabahador noong naglalakad papauwi, subalit tila bang hindi yun problema para sa mga nilalang na yon. Nagpatuloy lang ang kanilang ginagawa habang maaga pa. Halos ilang minuto lang noon ang dumaan nang mahugot ng mga ito sa inaakyat nilang tahanan ang isang sanggol at 2 batang nasa 5 taong kulang. Dali-dali nila yung isinilid sa sako na para bang wala man lang nangyari. Matapos niyan, umalis na ang mga ito. Sa pagkawala naman ng mga nilalang na yon, inakala ni Tadag na yun lamang ang mabibiktima ng mga ito sa loob ng gabi. Ngunit kalahating oras lang ang lumipas, bumalik na naman ang grupo. Sa puntong yan, may daladala na silang mga sako na animoy hindi lang bata ang kanilang kukuhanin. Bukod kasi sa doble ang sakong yon, kasya doon ang isang taong may edad na. Dahil dito, sinubukan niyang sundan ng mga nilalang nang hindi siya natutunugan. Metro-metro ang distansya ng insekto at panay din ang pagkubli niya sa mga dahon sa oras na napapasilay ang mga ito sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang isang bahay di kalayuan sa sentro, doon niya nasilayan ang mga nilalang na dahan-dahang umaakyat ng dingding. Maniwala kayo o hindi, sigurado noon si Tadag, nagising pa ang mga taong naninirahan sa lugar na yon, subalit parang hindi man lang nararamdaman ng mga ito ang pasimpleng pagsalakay ng mga aswang. Maya-maya pa, doon na niya nasilayan ang pagpasok ng isa sa nakabukas na bintana. Para itong sawa na dumulas lang na siyang naging sanhi upang hindi yun masilayan ng padre de pamilyang kasalukuyang nakaupo sa hapagkainan. 2 oras pa ang dumaan, sumarado na nga ang bahay. Si Tadag noon, wala namang magagawa kundi ang magmasid sa paligid. Sa paglalim pa ng gabi, tanging mga kalabog at may hinang sigaw ang kanyang mga narinig sa loob ng bahay na yon. Segundo lang din ang dumaan nang biglang tumahimik ang kabuuan ng lugar. Maya-maya pa, pagbukas ng bintana, nasipat niya ang aswang na tangan-tangan ang 2 sakong pilit nitong inilalabas sa bahay. Paghulog ng mga sakong yun sa bintana, agad naman yung sinalo ng kanyang mga kasama na kanina pang naghihintay. Matapos yan, agad din naman itong umalis na para bang wala man lang nangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahang pinasok ni Tadag ang bahay na yon. Kampante naman siya doong lumapit, lalo pat nasa loob ng isang insekto ang wisyo niya. Pagsuot niya sa isang maliit na siwang ng bahay, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking tulalang nakahiga habang patuloy na tumutulo ang luha. Alam ni Tadag na natigal po ang taong yon sa kadahilanang nanginginig ang buong katawan nito. Isa yun sa mga epekto ng tigal po sa mga ordinaryong taong walang bakod at puder sa kanilang mga katawan. Bagaman nais niya yung tulungan, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-iikot sa bahay. Nais niyang makita kung meron pa bang buhay
Maliban sa lalaki, gawa ng hindi siya kumbinsido na 3 lang yung naninirahan sa lugar na yon. Alam niyang maliban sa pumasok, meron ding mga aswang ang pasimpleng sumampa sa dingding ng bahay. Maaaring pinalusot ng mga ito ang iba pang mga katawan sa lugar na hindi abot ng kanyang paningin. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilibot, nagbabakasakali siyang makakasilay ng mga litrato sa paligid. Yon ang kanyang magiging basihan kung ilan ba ang mga taong naninirahan roon. Ngunit dahil sa kahirapan ng pamilyang nabiktima, kung kaya't kahit isang litrato ng buong pamilya, wala siyang nakita. Inaasahan naman niya ito, lalo pat hindi rin biro ang magpakuha ng litrato noong mga panahong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog sa sala. Pagbalik niya rito, nadatnan niya ang lalaking nakaupo habang umiiyak. Tulala itong nagmamasid sa paligid habang sinasambit ang pangalan ng kanyang mga nawalang kamag-anak. Matapos naman itong marinig ni Tadag, doon niya napagtanto na hindi lang 2, kundi 6 ang nawala sa miyembro ng pamilya nito. Bagaman 2 lang ang kanyang nakita, nasisiguro niyang inilabas sa ibang parte ng bahay na yon ang iba pang biktima. Upang makasiguro, nagdesisyon siyang mag-ikot pa ng bahay para makita ang mga lugar na maaaring daanan ng mga biktima. Pagpasok niya sa paligid ng bahay, doon bumungad sa kanya ang isang dingding na butas-butas na. Habang pinagmamasdan niya ito, siya na mismo ang nagkumpirma na doon nga ipinadaan ng biktima. Masakit mang tanggapin ang bagay na yon, wala na siyang magagawa sapagkat naparoon lamang siya para magmasid. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kailangan pa sa lugar, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Habang naglalakbay ang insekto, kusa nang ikinalas ni Tadag ang kanyang paningin roon upang makausap ang iba pa niyang mga kasamang kasalukuyan ding nagmamasid sa ibang baryo. Maya-maya pa, nang makabalik na ang kanyang paningin sa katawan niya, doon bumungad sa kanya ang mga kasama niyang tulala. Lahat ito, animoy hindi makapaniwala sa mga bagay na kanilang nakita. Ilang beses niya din yung kinausap pero tila bang hindi yun makapagsalita. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang nagawa kundi ang maghintay. Nauunawaan naman niya ang kalagayan ng mga ito, gawa ng danas din niya ang makasilay ng mga kaganapang halos hindi masikmura ng kanyang kaluluwa. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon para makausap ang kanyang mga kasama. Bagaman tulala pa ang mga ito, sinubukan niya yung kausapin alang-alang sa mga naiisip niyang plano. Matapos naman siyang marinig nila Manong Kamat, agad din naman yung lumapit sa kanya. Habang nag-uusap sila, doon na pag-alaman ni Tadag na lahat ng baryong pinagmasdan nila ay ginagambala ng mga aswang. Medyo naguguluhan din sila kung saan doon ang uunahin nilang tulungan, lalo pat sabay-sabay na sumusugod doon ng mga aswang para mag-ani ng kanilang pagkain. Hindi naman sila maaaring maghiwa-hiwalay dahil sa walang kasiguraduhan na lahat sila ay makakauwi ng buhay nang hindi nakadepende sa tulong ng kanilang grupo. Alam ni Tadag na malakas ang bawat miyembro ng kanilang pangkat pero ayaw niyang sumugal at nais niyang palaging makasigurado. Matapos naman itong marinig ng kanyang mga kaibigan, nagpumilit ang mga itong tumulong sa bawat baryong kanilang pinagmasdan. Subalit, kahit anong gawin ng mga ito, nananatiling mahigpit si Tadag sa kanyang hangad. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang mga sinasabi ng kanyang mga tauhan, paisa-isa naman niya yung pinagmasdan habang nagwiwika ng, "Sasang-ayon ako sa gusto ninyo,
kung nagawa ko na ang ritual para mapalakas kayo ng husto. Sa tingin nyo, kakayanin nyo sila? Lalo pat wala kayong mga gabay ng diwata? Paniguradong hindi. Ihahatid nyo lang sa ating mga kalaban ng inyong mga buhay. Ang masama pa niyan, pag namatay kayo, baka ang tangan yung mutya, kanila pa yung mapakinabangan. Inuulit ko, gagalaw tayo bilang isang pangkat. Dagdag pa ni Tadag, ayaw na niyang maulit ang mga nangyari sa dalawa niyang tauhan, kung kaya't hanggat maaari, pinag-iingat niya ang mga ito. Naniniwala siya na kahit sariling kagustuhan ng mga antingero ang bagay na yon, sa kanya pa rin mabubunto ng sisi, lalo pat siya ang pinuno ng samahan. Nang marinig naman yon ni Manong Kamat, walang pagdadalawang isip din yung sumang-ayon kay Tadag. Nakuha na kasi ng matanda ang nais niya, kaya na may minabuti nitong pumanig na sa kanya. Dahil dito, wala nang nagawa ang kanyang mga tauhan kung hindi sumunod sa kanyang nais. Humingi rin ng paumanhin ng mga ito ukol sa kanilang nais at pagpupumilit. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang paligid, nagpasya siyang unahin ang pinakamalayong baryo para tulungan. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan nang sa gayoy sa lalong madaling panahon manumbalik ang kaligtasan sa kanilang lugar. Nang mapagkasunduan naman ito ng kanyang mga tauhan, nagdesisyon silang kinabukasan na gumalaw. Hindi na kasi sila maaaring maglakbay noong gabi, lalo pat nang hihina na din ang kanilang mga katawan dahil sa pagkontrol ng mga tagapagmasid na insekto at hayop. Maya-maya pa, nang makahiga na sila, doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap ukol sa pangkat na kanilang kinakaharap. Kahit may mga araw kasing pagitan ng kanilang misyon, hindi maipagkakaila ng kanyang mga tauhan ang labis na pagod sa ganoong trabaho. Matapos namang marinig nila Tadag ang hinanaing ng mga ito, wala naman silang maisagot, gawa ng yon ay totoo. Hayaan ninyo. Baka kapag natapos natin ang misyong ito, magkakaroon na tayo ng mahaba-habang pahinga. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo na muna. Kinakailangan nating gumalaw para makontra ang panahon ng anihan ng ating mga kalaban. Wika ni Manong Kamat. Magpakatatag lang kayo. Hindi lahat ng oras ganito. Tandaan nyo, sino man ang nagtitiis hanggang sa dulo, siya ang magkakamit ng tunay na panalo. Dagdag naman ni Tadag. Kinabukasan, paggising ng kanilang grupo, agad naman nilang inihanda ang kani-kanilang mga gamit. Habang hindi pa sila umaalis sa lupain niya, nagpatawag si Tadag ng isang pulong ukol sa mga magsasakang magtatrabaho noong araw na yon. Nagbigay din siya ng abiso sa mga kaibigan niyang naninirahan din sa kanyang tahanan upang pansamantalang magbantay sa lupain niya habang marami silang ginagawa. Matapos niyang maihanda ang mga bagay-bagay, hindi na din nagtagal ang kanilang pangkat sa lugar. Habang maaga pa, minabuti na nilang maglakbay sa kadahilanang malayo-layo rin ang baryo na pupuntahan nila. Sa kanilang pagdaan sa sentro, marami naman ang nagtanong sa kanila kung saan sila pupunta. Ang iilan dito mga trabahador ni Tadag, habang ang iba naman mga pasyente ni Manong Kamat na magpapagamot sana. Lumipas lamang ang ilang oras, nakalayo na nga sila sa kanilang lugar. Naging madali ang kanilang paglalakbay dahil na rin sa tulong ng kanilang mga kalabaw. Pagpatak ng 12:00 ng tanghali, narating na nga nila ang ikalimang baryo na siyang napuntahan ng tagapagmasid ng matandang albularyo. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, laking gulat na lamang nila nang mapansin nila doong wala man lang nangyaring kakaiba. Hindi maiwasang mabahala noon nila Tadag, lalo pat ang naging istorya ni Manong Kamat sa kanila,
napakaraming mga nilalang ang bumisita noong nagdaang gabi. May mga bahay din yung winasak sa paligid na siya namang labis nilang ipinagtaka kung bakit hindi nila nasilayan ang pinsalang natamo ng baryo. Upang makasiguro na totoo ang kanilang mga nakikita, sinubukan nilang maghanap roon ng albularyo. Alam naman ni Tadag na hindi pa yon ang lugar na kanilang pupuntahan pero masyado lang talaga silang nahihiwagahan sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon sila nakasilay ng isang bahay sa gilid na parte ng sagingan. Alam nilang bahay ng albularyo ang kanilang nasilayan dahil sa dami ng nakasabit roong kabayo-kabayuhan. Mga seahorse. Para sa mga hindi nakakaalam, isa ang kabayo-kabayuhan sa mga pangunahing ginagamit ng mga albularyo para kontrahin ang puwersa ng masasamang nilalang. Karaniwan yung makikita sa labas ng mga sinaunang bahay upang magsilbi sa kanilang proteksyon tuwing sumasapit ang kadiliman. Ayon pa kay Tadag na maging ang kanilang grupo naniniwala sa ganoong uri ng pangontra. Minsan nga, may mga nakikita siyang antingerong nakasuot ng mga ito na parabang hindi nila iniinda ang baho nito kapag tuyot na. Sa paglapit nila sa bahay na yon, mahinahon naman silang kumatok sa pinto. Pansin nilang sarado na ang mga bintana, indikasyon na maaaring kagabi pa nagtatago ang albularyo. Nakapagtataka naman kasi kung iisipin, tanghaling tapat, sarado ang buong bahay. Inaasahan naman nilang may mga tao sa loob, lalo pat may iilang bakya ang nagkalat sa labas nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagkatok ng kanilang grupo, narinig nila ang isang batang dahan-dahang lumalapit sa pinto. May naririnig din silang bulong ng matanda na animoy pinagbabawalan nito ang bata na kumausap sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Tadag, siya na mismo ang kumausap sa matandang yon upang malaman nito na hindi sila kalaban. Bilang patunay ng kanyang mga salita, idinaan niya sa siwang ng pinto ang isa sa mga talandro niyang tinatangan. Manong, magtiwala ho kayo sa amin. Pumunta kami rito para magbigay ng tulong sa inyo. Subalit, papaano ho namin kayong matutulungan kung kayo mismo hinahayaan niyo ang inyong sarili na lamunin ang takot niyong nararamdaman? Wika ni Tadag sa matanda. Matapos niyang makapagsalita, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay sa magiging sagot nito. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla nilang narinig ang pagbukas ng pinto at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng matanda na animoy ilang linggo nang hindi natutulog. Bukod kasi sa nangingitim nitong mga mata, kitang-kita rin nila Tadag ang animoy biglaan nitong pagpayat. Halata din sa matanda na nanghihina na yon ng husto kung kaya't dali-dali naman nila yung nilapitan para tulungan. Sakto lang ang paghawak ni Tadag sa kamay nito nang bigla yung manghina at animoy babagsak na sa lupa. Dahil sa mga nangyayari sa matanda, kaya na may dali-dali naman silang pumasok sa bahay nito para yon ay tulungan. Lahat din ng gamit na maaaring makagamot sa karamdaman nito ay ipinasok ng kanyang mga tauhan. Habang abala sila Tadag sa panggagamot, nasa labas naman ang iilan sa kanila para magbantay. Lumipas pa ang ilang oras, kahit papaano, natuwa naman sila lalo pat kitang-kita nila ang paglaban ng matanda sa iniinda nitong karamdaman. Nang magkaroon na yon ng lakas para magsalita, doon na nito isinalaysay ang mga pangyayaring hindi nito makakalimutan sa mga nagdaang araw. Ayon dito, naganap ang mga kakaibang kaganapan sa kanilang baryo 1 linggo na ang nakaraan. Noong unang pagpaparamdam ng mga ito sa kanilang lugar, nagawa pa nilang makalaban pero
Sa mga sumunod na araw, tila bang mas dumami na ng dumami ang hukbong bumibisita sa kanila. Halos hindi nila mawari kung saan ang kanyo na bibilang, gawa ng ni isa sa mga nilalang, wala silang nahuli. Ang mga kasama din niyang albularyo ay paisa-isa na ding nagapi dahil sa pagpupumilit ng mga itong lumaban sa kanila sa abot ng sukdulan ng kanilang kakayahan. Dagdag pa ng matanda na sa 5 albularyong naninirahan sa kanilang baryo, siya na lamang ang nag-iisang maswerteng nabubuhay. Kaya lang naman nakasarado ang kanyang tahanan dahil sa babala ng mga nilalang sa kanya. Sa oras kasi na masipat ng mga itong binuksan niya ang kanyang bahay nang hindi pa natatapos ang anihan, isasama siya ng mga ito sa mga taong kabilang sa pagkain ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din napag-alaman ni Tadag kung bakit may iilang pamilyang kasama ang matanda. Ipinagtapat din ito sa kanila, hindi niya kaano-ano ang mga taong yon at nakiusap lamang yun pansamantalang manirahan sa bahay niya. Matapos naman itong marinig ni Tadag, halos hindi niya maisip kung ano ang isasagot niya sa matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon sa lugar, doon na nag-umpisang magsalita itong si Manong Kamat. Hindi ba't albularyo ka? Alam mo naman sigurong mangyayari sa inyo dito kung susunod kayo sa nais nila. Sa tingin mo, ano ang kakainin nyo sa loob ng 2 linggo? Hindi nyo rin masisilayan ang araw niyan kung kaya't paniguradong kahit malusog kayo, dadapuan at dadapuan pa rin kayo ng sakit dito. Sinusunod nyo ang nais nila, ngunit hindi nyo naisip na ito ay isang parusa. Seryosong wika ni Manong Kamat. Nang marinig naman yon ng albularyo, agad naman yung nagtaka kung bakit 2 linggo pa ang kinakailangan nilang bunuin sa pagtatago. Ang buong akala kasi nito, 3 araw lamang ang anihan ng mga aswang sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na, yun din ang ipinangako sa kanya ng mga aswang bago siya tuluyang sumang-ayon sa nais nito. Dahil sa sinabi ng matanda, agad naman yung sinagot ni Manong Kamat ukol sa kanyang mga nalalaman. Mariin niyang pinabulaanan ang sinabi ng albularyong yon sa kadahilan ng ilang beses na siyang naging saksi sa mga nagaganap na pag-aani ng mga aswang. Kalimitang nagtatagal yon ng 2 linggo, depende sa mga taong naninirahan sa baryo. Kung bayan naman ang pagkukuhanan ng mga ito ng pagkain, paniguradong aabutin yon ng 1 buwan kung walang albularyong pipigil sa mga ito. Matapos yung maisalaysay ni Manong Kamat, ito na mismo ang nagtanong sa matanda kung ano ang nais nitong gawin ngayong nalaman na niya ang tungkol sa oras na binubuno ng mga aswang sa pag-aani. Nang marinig naman ito ang kanyang naging tanong, buong lakas naman yung sumagot sa kanya ng, Kung tutulungan niyo ako, papayag ako makipaglaban kasama ninyo. Handa kong ibuwis ang aking buhay, alang-alang sa mga taong minsan ko nang tinalikuran sa lugar na ito. Mabalik ko lamang ang pabor na yon, masaya na ako. Nang marinig ito nila Tadag, doon na sila nagpasya na manatili sa baryong yon sa loob ng 1 gabi. Alam nilang hindi na sila maaari pang umusad sa susunod pang lugar, lalo pat nakita nila sa mga mata ng matanda ang hangad nitong palayain ang kanilang baryo sa mga aswang. Habang hindi pa lumulubog ang araw, itinuon nila ang kanilang mga atensyon sa pagpapalakas ng depensa ng bahay. Ramdam kasi nilang madali na yung mapapasok ng mga aswang, lalo pat punong-puno ng marka ang paligid. Binigyan din nila ng mga pangontra ang pamilyang naninirahan kasama ang matanda upang masiguro ang kaligtasan nito sa oras na maganap na ang kanilang inaasahang digmaan. Sa pagpatak ng 4:00, lahat sila,
nanatiling nagbabantay at nakikiramdam sa loob ng bahay. Iniwasan nilang magpakita sa mga taong naninirahan sa lugar upang hindi sila mapaghinalaan na merong ginagawang masama. Inaasahan naman nilang papasok ang mga yun sa kanilang tahanan bago sumapit ang 6:00, alinsunod sa nagaganap na anihan ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang oras, pagsilay nilang tumalikod na ang araw sa kalupaan, doon nila nasipat ang mga taong animoy bigla na lamang nawala ng wisyo. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita nila tadag ang sabay-sabay na paglakad ng mga ito papasok ng kanilang tahanan. Hindi rin nila isinarado ang kanilang mga pinto na parabang inaasahan na nila ang pagpasok ng mga aswang.